Hi guys! Magandang gabi! Welcome back pa dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa pagtupad ni Paolo Avellino mga kakimpaw sa hiling ni Chinita Princess. Grabe, napaka-consistent talaga ni Paolo Avellino pagdating po kay Kimi. And talagang alam mong mahal na mahal mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat, syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga bago nating chika at balita hinggil sa Kimpaw. Ang simulan nga natin ngayon ang ating talakayan sa pagbabasa po ng comments sa ating taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawang pag-support sa ating channel. Sabi nga dito ni Ma'am Madje, good evening Gandara, nagtataka ako sa mga ads ng Alibay sa ABS-CBN online na iba, puro mga palabas lang sa station at pelikula na wala ang mga dating ads. Nag-withdraw na ba yung mga dating ads? Sabi naman ni Miss Norma Dayag, good evening Gandara, forte yung mga insect ang magnegosyo. Kaya very successful si Kimi sa lahat yata ng padukon niyang business, kaya kahit anong gawin nyo, kahit iuntog nyo pa ulo nyo, kakaisip ng anong ibabash nyo sa kanilang dalawa ay hindi na mababali kasi duwas na, adjust na ang kumikilos at ang Holy Spirit will make it a way to make these two to promise their vow soon. Just wait lang kami mga legit fans ng KP. Hindi kami magsasawa sa inyong dalawa. Kayo mga bashers, kamusta na idol nyo? No heard about them. Kailan din kasal ng idol nyo? Kasi last na yan. Si Lolo na manliligaw niya. Kasi matanda na rin siya. Nakakasuya yung ganda niya, lalo na pag pinakikilos niya mata niya, parang matandang mayordoma. Kaya ang mga bashers mind their own idol. God bless KP and also Gandara and family. Anyway, thank you so much Miss Madje at Norma Dayag sa inyo pong comment, and unahin nga natin ang katanungan ni Miss Madje tungkol po sa Di Alibay. Ang tanong po kasi ay kung nag-withdraw na ba ang mga dating advertisers kasi hindi na daw niya nakikita. Nagbago na daw. Alam niyo madam, kung nag-withdraw po sila, bukod sa hindi na po natin nakikita, hindi po nila yung papaltan. 'Di ba? Kakunti lamang po yung magiging ads ng The Alibay. Pero hindi mga kakimpaw. At saka bakit po sila mag-withdraw? Bukod sa sayang, malakas po ang The Alibay. Marami po ang nanonood at nakabang dito. Kita nyo naman, even in online, talaga naman pong million views sumahakot ang The Alibay. At saka tingin ko sa ibang channel kayo nakapanood, hindi nyo namalayan. Just like sa Jeepney TV, for example lang, kapag ka doon nanonood, yung sa halip po na patalastas na mga product, ang lumalabas hindi po kundi mga previous movies, previous series, yung makikita nyo sa commercial, parang live po dito sa social media, 'di ba? Hindi po commercials yung napapanood natin, kundi mga dating palabas din or chikahan, mga ganoon po kapag ka-commercial break. So baka ibang channel yung napanoodan nyo po madam, kaya ganun yung lumalabas. Pero hindi po yan mag-withdraw sila, hindi po sila lugi sa Kimpaw para mag-withdraw sila. Anyway, sabi naman ni Miss Norma Dayag, talagang forte ng mga Chinese ang pagnenegosyo, and I also agree mga kakimpaw.
mga negosyante talaga. Kaya si Kimi business-minded. Sinasabay po niya sa kanyang kasikatan. Diba napakatalino mga kakimpaw at napakasipag. Sobrang busy niya sa pagiging artista, yet nagagawa pa po niyang i-manage at magpaka hands-on sa kanyang business. Napakatalino talaga ni Kim at napakasipag. Anyway, bukas po pala ang selebrasyon ng 20th anniversary ni Kimi sa showbiz. June 3, mga kakimpaw. Ito po ay nung nanalo si Kimi sa Pinoy Big Brother Teen Edition, mga kakimpaw. O, diba? Si Kim Chiu po ang big winner noon, 2006. And ngayon, 2026 na. 20 years in showbiz. Kaya bukas for sure may pasabog po si Kimi. Sabi dito, 20 years in showbiz na bukas ang Chinese cutie ng Cebu. 20 years of being relevant, sikat, bankable, and in demand. Namamayagpag, kilala ng lahat, never nalaos. Bilang lang sa kamay ng mga artista na kaya i-maintain yan. And one of them is Kim Chiu. Nako, literally, talagang si Kimi po ay super sikat at hindi po nalaos kailanman. Araw-araw is, actually hindi po madalang yun na maintain yung kanyang kasikatan. Nag-iisa po si Kim Chiu para sa akin. Yung araw-araw may trabaho. Araw-araw hindi po nababakante. Even Sunday. Yung tipong January pa lang, pero fully booked na siya hanggang December. As in, fully booked. Araw-araw may work, mga kakimpaw. Ang pahinga ni Kimi, napakadalang, mabibilang mo. Kapag may event po lamang sa ibang bansa, yun sinisingit po magbakasyon ng 1 week, yun lang. Siguro sa loob ng isang taon, mga January, December, tapos yun lang naman kapag kami ibang event, siguro mga 5 sa isang taon lang ang bakasyon ni Kimi. Grabe. Baka nga 3 lang kasama po ang Lenten season. Tuwing holidays lang. To be honest, tuwing holidays lang may bakasyon si Kimi. Nakakaloka. Sa nag-iisa, nagbubukod tangi po si Kim Chiu. Bukod sa araw-araw may work, aba at panay po taon-taon hakot awards. Grabe. In acting, in hosting, di ba mga kakimpaw? Yung iba naman, na-maintain lang po ang kasikatan, pero hindi tulad ni Kim Chiu na araw-araw may work talaga. Kaya hindi ako magtataka kung magkano na lamang yung net worth nitong si Chinita Princess. Super in demand. Bongga talaga. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa next topic natin. Patungkol nga po ito sa mga issues na pinupukol ngayon sa relasyon nila Kim and Pao, mga kakimpaw. Grabe, ito ang bagong pinagkakaabalahan ng mga Kimpaw fans. Mga kakibi, nakakaloka, di ba? Ang tahimik ng relasyon ng Kimpaw biglang ginugulo. Anyway, sabi dito, I'm convinced na yung mga trolls na regularly sumasagot sa mga bashers are not KP fans. They needed to create accounts para sumagot sa kanila kasi wala nang real KP na pumapansin. They needed to keep the illusion na may fan war para may excuse na palaging i-mention ang KP. And nakakalungkot na ganito yung cycle, mga kakimpaw. Diba? Nadudumihan ang pangalan ng fandom. And sana tama nga si Yani sa kanyang palagay na wala ng KP fans ang pumapansin. Kasi meron akong nababasa rin dito, sana talagang mga trolls account lang. Kasi nagbabago-bago din same name sa mga Kimpaw fans. Pero iba yung, halimbawa, regular commenters natin, gagayahin yung pangalan. Magko-comment, yung tunay magko-comment ang positive. Tapos yung fake, na ginaya lang yung name, negative naman. Parang contradicting, mga Kimpaw.
Sala sa lamig, sala sa init. Lalo na may issues ngayon sina Kim and Paolo. So sana nga, wala pong iba nang ma-convince, 'di ba? Mga Kim Pao, itong mga trolls na to. Ngayon, alam na natin kung ano po ang kanilang mga galawan. Bistadong-bistado na. Ito palang ginagawa nila mga kakipi para maghasik ng lagim. Ito yung ginagawa ng kabilang kampo. Kampo na ang goal po ay sirain sina Kim and Paolo. Meron talagang group yan mga kakimpaw na ang tanging goal ay sirain at pabagsakin ang tambalan or tandem nila Kim and Paolo. Baka nga may sobre pa yung ilang bashes and haters ni Kim and Paolo 'di ba? Baka lang naman. Anyway, dumako naman nga po dito tayo sa mga treat and dates nila Kim and Paolo. So, naaalala nyo po ba itong lie detector test na to ng Kim Pao? So, ito nga po ang naging katanungan before. If I ask you out on a real date, would you say yes? Sabi ni Paolo, yes. And napag-usapan nga nila yan. Sabi ni Kimi, hala, ito-date mo ko. Saan tayo punta? So, basta sabi ni Paolo, masasarap na pagkain. Ganyan. Sabi ni Kim, ayan, Michelin starred. Diba mga kakimpaw? Na, ayun, naalala niyo po yun? So, request ni Kimi. Siguro, kumbaga, hindi siya request or hiling na binanggit lang ni Kimi. And sa video na to, parang wala nga lang kay Paolo Avellino. Akala ko hindi narinig mga kakimpaw. Focus lamang siya sa kanyang sinasabi. Pero mukhang natandaan yon ni Paolo Avellino. Yung mga maliliit na bagay talaga siyang nakakakilig. Nung mga natatandaan niya, even yung maliliit na bagay, di ba? So, kita niyo naman ngayon, sobrang dami na, di ba? Sabi nga dito ni Jane, sobrang dami na, and I think halos lahat ng Michelin starred restaurants pa. Take note, ito pa lang yung mga alam natin. Paano pa kaya yung mga hindi pa natin alam? Seeing the menus and the prices. Ilang beses akong sinampal ng kahirapan, yung pagkain na nga lang. Ayan, naputol, sayang. Hindi ko napansin, putol pala yung na-screenshot ko. But anyway, sa pagkain pa lang, naku, mabubutas na yung bulsa mo. 'Di ba? 500,000, mga kakimpaw. So, sa pagbanggit na yon ni Kimi, ng Michelin starred, siguro tumatak yun sa isip ni Paolo Avellino, kahit sabihin natin maliit na bagay, pero the moment or the mere fact na natandaan siya ni Paolo, tinupad mga kakimpaw, talagang plus points siya dyan. Plus pogi points and plus points sa atin na mga Kimpaw fans, 'di ba? Botong-boto talaga tayo sa kanya. Mas lalong pogi itong si Paolo Avellino. Alam mong mahal na mahal talaga niya si Chinita Princess. Anyway, hanggang dito lang po man ang aking update. Maraming salamat guys sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.